do not interfere with the intramurals between the U.S. and China? Can we have just an Well, ang nagpapalitan po ng mga maanghang na salita ay sa panig ng Estados Unidos at China. Hindi po tayo maghihimasok dyan. Ang interes po ng Pilipino, karapatan ng ating mga mangingisda na magpatuloy sa kanilang hanap buhay ng pangingisda dyan sa Buro, ay yan naman po yung nangyayari ngayon. So tayo po ay patuloy. Wala na, yun na lang. Ang gagawin natin, may ipon talaga. Ipunin na lang. Pero sir, bakit po nagkiklaim ng soberenya yung China sa Zambales? Eh, ano bang magagawa natin sa kanila? Hindi mag-claim sila na mag-claim. Pero tayo po, hindi na malinaw ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay sa ating soberenya. Is that objectionable, that claim? Pabayaan mo sila mag-claim, no? Eh, ang basehan naman nila... No, Melchor, very good ka ngayon. Good job. International Law of the Sea Tribunal. Who said that they did not have historical Ay, rights? yun naman pala. Hindi ka na factory setting lang palang gusto. Yes, Philip? So, sir, where do we draw the line on Chinese actions in South China Sea? I do not know what you mean by that. Hindi, nireset lang. Ricky Santana, nag-reset lang kami. We have title. Lot Animos, Raquel Galban, thank you for joining us. But for now, what's Ate Beck, important is the right livelihood of our fishermen, and right Janet, now, our fishermen Ikeda. are able to exercise this right. You mentioned kasi, sir, before na yung Neil Aga Bada, J. Abario pala, endanger or jeopardizing good Michael Angelotio, That's a good action. Mayan Velasco, It's covered by the obligation of good faith. Kevin, good afternoon. Lynn Salazar from Hong Kong, good afternoon. Kaway-kaway daw, Sir Wing, sabi ni Josie Hila. Babette, Jadia, Francis Ferrer. for the Chinese government. Rod Danao from Dubai, hello. Neil Agbada, Erlinda Akiyama, Lori Rin, Janet Ikeda. Pumapayat si Sir Weng, sabi ni Janet Ikeda. Nag-prepare yan dahil makapanood yun na sa TV. Kaya ganun, may teleradyo na kami. John Madrigal, Flora Varela, Christian Malozo, Sir, any development lang po dun sa Endo? Arlina Brenica, thanks for joining us. Ricky Santana, That the executive order on ENDO would be issued. Edson, good afternoon. Sure, exactly. Jubilin, babe. Michelle Cruzat, Merlita Arellano, Sir, ending the contractualization. Casas Emerlito, Lalagyan na po John Luis. I think so, because executive order. Thank you, John Luis, RG Francisco. Any more questions? No more. Trustee Farrell? Elijah Delara, Rosendo Redoble, Arlene. Thank you, Arlene. Some case Oo. Sandigan for failure to reinstate city employees. He's a second cousin, so Proof that the president does not care, even if you're a relative. Mayan Velasco. He will be prosecuted. Congrats to both of you. okay, thank you. All right, last one question. Yan, last question na ay salamat. The trade deal. So we were able to get a comment from the former undersecretary in the palace, Lloyd Christopher Lau, and he was saying that receiving complaints about such contracts is a usual course of procedure in the office of SAP. So sir, but then he also defended himself, saying that his office is in charge of looking into complaints of presidential appointees. So is it really already the norm for Palace to look into such big ticket contracts, even if it's already supposed to be implemented? I mean, why is it that way? The reason why they had to refer it was because the communication was received by the palace. It's not just the PMS that has that course of action. Even my office, I'm probably the second most written office tool in the palace. No, all I can do is to refer it to the appropriate line agency. No, But they did more than just refer it. They actually called a meeting in Malacanang to talk about the CMS election. So is that normal? I don't know if they actually called for a meeting, because what you said is that they transmitted the information. No, you said that Yusek Lao, then Yusek Lao, admitted to transmitting that information. No, sir. He also What I'm confirmed saying holding the is, meeting. I do not know about that as a matter of fact. No, if they did, so be it. Because in effect, the white paper is a form of complaint that had to be attended to.
Are you going to close your eyes to complaints being sent to the palace? At least it proves that we're in compliance with the obligation. Pia, bata sa Malacanang kapag gaga, sabi. Easy. Sabi ni Brot Jack. After the ban, particularly on the issue of corruption and jackets. But do you think this particular process could also be abused by contractors or private people with private interests to have the palace speak on behalf of their private interests? Could be, but that's why we retain very intelligent people in the palace. So how do we guard against this process being abused by such interests? Because we have intelligent people. That's it? Well, what else do you want me to say? There are complaints that have to be acted upon. You discern the truth from fiction. Same thing about journalism. And there's a matter process involved. And of course, what would be deplorable if the palace were to ignore complaints made and submitted to it. It shows that we don't. Eh, yun na nga, Nel Sariol, hindi naman siya pinagbabawal dyan. One last, Joseph. Wala naman press freedom. Sir, Hindi naman she said sinisigil, di ba? Statement na naman yesterday, but Pwede. ASEC Uson's UST, what do you call it, recognition. What's the palace statement on it? Well, I Saan ba ito? happy for Anong diary Asico. siya? And I suppose that validates that her appointment was for good reasons. No? It is the oldest university in Asia, after all, and to be given this recognition must Chris Guay, Brot Jack. a source of honor for ASEC Usong. Easy lang, Brot. Easy lang. Respond to Meg this Velasco. against it. Christine Mendiola. You know, ASEC Mocha Usong can respond to them, but the palace does not have to. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Ayun, PC. okay. Thank you also. All right, let's go. Spokesperson Harry Roque. Ha? Our press conference. Every 10 minutes ang commercial natin. TV4 and Raja. All right. Thank you. Ako yung mga naging press conference ito sa Malacanang at Ha? well, tinawag na yung buhay na muli umano'y bank transaction. Pangulong Rodrigo Duterte at sinasabi rin Palacio na kapag merong sinusulat na hindi maganda ang mga journalists, kinakailangan handa rin naman ng mga reporters na tumanggap ng salita mula kay Pangulong Duterte. At tayo na rin patuloy ng Palasyo. Commercial na muna siguro. Okay, ha? Sa mga estudyante na magkaklas kay Pangulong Duterte. So yan ang ilan sa mga naging bahagi ng press conference naging pa dito sa Palasyo ng Malacanang, the Presidential Spokesperson Harry Roque. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Aisha Nalik, commercial muna kami. Lisa Jane Batoy and Tebiram Onyelak, Jonalyn de la Cruz, Mariby Castro, Mayan Velasco, Jan Luis, Josibel Magsalay, Dang Datiles. Thanks for joining us, Arlene. Janelle Monreal, Jubilin, babe. Ay, mamaya kalaunahan, tabayanan nyo yung expose namin tungkol doon sa senador. Panatiling masaya ang Ha? O, yung senador na kuwan, kumita nung eleksyon. Humingi ng 5 milyon kay Janet Napoles. 5 million. O, binigyan naman. Oo. Ngayon, nakakalimutan. Pinagkanulo. Nakakalimutan na. Nagkalimutan na. Si Napoles nandun na sa loob. Di ba? 20 ba election yan? Mamaya, maliwanag natin. Hindi, may matunog na lalapuputok na yung pork barrel. Ah, O okay. humingi pa rito si Kumag. Kung ano-ano yung pinangako. Nako. Wala naman pala. Nako. Problema pa ni Senador, niya dineclare sa COMELEC. Eh baka matanggal siya dyan sa pwesto. Parang yung nangyari kay, di ba, yung kay Laguna, Governor. Pagsanhan. Oo. Laguna. Ay, hindi niya dineklara. So, may sabit siya. Oo. Dapat dineklara mo hanggang up to the last centavo. Tama. Yan. Eh, 5 milyon is malaki-laki din. Kaya, litaw na litaw yun. Tawag
tawag doon, so expenditures, Oh, election oh. Diba? ng COMELEC. Marami mga marami. Nard Santos. Senador pa rin yan ngayon. Senador pa rin. Arlene Benica. Noel Seriales. Senador pa rin. Nandyan. Paikot-ikot lang dyan. One. Minute. Script. Okay. Sana lang daw. Script. 12:30. Sa'yo ba yung pants? Stay lang. Hindi. May pants. Ba't may pants tayo? Stay lang ito. May punch na tayo. Daming punch. Pants cream. Oh. Okay na. Balitang bago, balitang totoo. Hatid ni na Erwin Tulfo at Wayne De La Peña. Radyo Pilipinas, News Nationwide. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tiniyak ng pamahalaan na bukod sa full refund, pagbabayarin pa nito ng danyos ang Sanofi Pasteur kaugnay na kontrobersyal na anti-dengue vaccine. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, inaantay lamang nilang matapos ang investigasyon sa issue ng Dengvaxia. Maya o nagbabalik si Alvin Baltazar. Radyo Pilipinas, report. Naghihintay lang ang Malacanang na matapos ang ginagawang investigasyon ng NBI, DOJ at maging ng Senado tungkol sa Dengvaxia bago kumuha ng iba pang legal na hakbang sa Sanofi Pasteur. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, hindi sapat na ibalik lang ang buong 3.5 bilyong piso na nagugol ng gobyerno para sana sa anti-dengue program ng pamahalaan. Kaya pala mapulang mukha ni Sir Wing dahil sa pants. Hindi siya nag-pants. Nabiro lang. Nireset ni engineer yung camera namin. Nireset. Ano yung punch? Di ba pampakuan yun? Pampakuan. Moisturize. Oh. Chinese. Willis Guerra Brotjack. Arlene. Sabi-sabi. Mula sa palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Salamat, Alvin. Samantala, inihayago ni dating Health Secretary Enrique Ona na hindi sila naglaan ng pondo para sa dengue vaccine para sa taong 2015. Sa pagdinig ng Senado hinggil sa Dengvaxia vaccine, sinabi ni Ona na kinukonsidera niya kasing nasa developmental stage pa lamang at isinay sa ilalim pa sa investigasyon at evaluation ng nasabing vaccine. Dagdag ni Ona, lumapit ang Sanofi Pasteur sa kanila hinggil sa nasabing vaccine at nagkaroon na niya siya ng interest dito dahil laganap na ang dengue sa bansa. Samantala, sabi ni Ona, hindi inihayag ng Sanofi na ready for general use ang vaccine at nagbigay lamang ng hindi tiyak na time projection kung kailan handa na itong ipatupad. Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. sa Sanofi Pasteur na maglaan ng 2 bilyong pisong pondo para sa pagpapagamot sa ospital ng mga batang nabakunahan ng anti-dengue vaccine na Dengvaxia. Ayon pa kay Teves, hindi sapat ang 1.2 billion pesos na naunang binayaran ng kumpanya para sa mga hindi nagamit na vaccine. Dagdag pa ni Teves, hindi rin ito nagpapakita ng sinseridad ang Sanofi na nagsisisi sa idinulot nilang matinding danyos sa mga Pinoy. Aniya dapat voluntaryo ipakita ng Sanofi sa mga Pilipino na handa nitong pigilan ng dengue infection. Samantala, nanawagan din si Teves sa Department of Justice na maghain ng kasong kriminal laban sa mga dati at kasalukuyang opisyalis ng pamahalaan na sangkot sa pagpapatupad ng anti-dengue immunization program. Dumistansya naman si dating Health Secretary Pauline G. Nobial sa paglantad ng whistleblower na si Dr. Francis Cruz na nagpunyag ng umano'y mafia sa loob ng Department of Health o DOH. Iginit ni Nobial na mula nang umalis siya sa DOH, wala na siyang komunikasyon sa kahit sino sa ahensyang ito. Bagamat aminadong magkakilala sila ni Dr. Cruz mula noong dekada 90 at sila ang nagpasimula ng vaccination program, iginit Nobial na wala na siyang kaugnayan rito mula nang umalis siya sa kagawaran. Kahit niya pagkatapos na ang pagsisiwalat raw ni Cruz ay hindi na rin niya sila nagkausap. Wala rin naman nung naibigay ng mga dokumento ang dating kalihim kay Dr. Cruz kaugnay sa mga kontrobersyal na DOH o sa DOH. Nabalid na kinuha ni Nobial si Cruz bilang consultant nung umupo ito bilang kalihim ng
ng DOH. Pero iginit ni Ubial na kahit magkasama sila noon ni Cruz, ay hindi umano nila pinag-uusapan ang Dengvaxia vaccines. Nasa Senado rin ngayon si Ubial sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa kontrobersyal na dengue vaccine. At sa ibang balita naman, ilinaw ng PNP na hindi oplantukhang ang buy-bust operation na isinagawa ng mga pulis. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PNP spokesperson Leonardo Carlos na ang oplantukhan ay knock and plead para hikayatin ang drug personality na sumuko sa pamahalaan. Just to correct, there are two types of operation. Pag yan po ay buy-bust operation, hindi po tukhang yan. Ang tukhang po kasi is the knock and plead. That is the able to reach out and put value to the life of the drug personalities. Normally, it's an anti-drug police operation. Sting, buy-bust, raid. Pag tukhan po, this is when we knock and plead na we ask them to surrender and be able to provide the necessary help of the government for them to change. Ang tinig ni PNP spokesperson Leonardo Carlos. Hindi naman raw makikialam ang Malacanang sa zero budget declaration ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa local government units kapag hindi sumuporta sa federalismo. Ayon sa palasyo, usaping kamara ito at hindi pakikialaman ng ehekutibo. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar. Radyo Pilipinas report. Ang sa palasyo sa zero budget statement ni House Speaker Pantaleon Alvarez para sa mga local government units na hindi susuporta sa federalismo. Pahayag ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, may umiiral na separation of powers sa pagitan ng Kongreso at ng Ekotibo. Usaping kamaraan niya ang naging pahayag ni Alvarez at tiniiwan na lang niya ng Malacanang ang issue Pero sa nag-charger ko. Ganun pa man, ipiniliwanag ni Roque na Sa hindi gilid ng naman bag. pwede na isang kapulungan lamang ang magdesisyon dahil may proseso sa budget making at kailangan ng pakikisa dito ng Senado. Pero sa huli, pinahayag ng tagapagsalita na kanilang nirerespeto ang nasabing deklarasyon ni Alvarez at hindi ito makimasukan ng Executive Department. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi pabor si House Constitutional Amendments Committee Chair Roger Mercado na ituon lamang sa economic provisions ang pagbabago sa saligang batas. Si Marian Bastasa para sa report. Radyo Pilipinas report. Hindi sang-ayon si House Constitutional Amendments Committee Chair Roger Mercado sa naging rekomendasyon ng business sector na dapat nakalimita lamang sa economic provisions ang magiging amyenda sa saligang batas. Ayon kay Mercado, higit sa lahat dapat na nakasentro sa struktura ng gobyerno ang pagbabago sa konstitusyon dahil ito ang pinakapundasyon na magbubunga ng medium at long-term development sa bansa. Sa kabila niya na itiniyak ni Mercado sa business community na tinututukan na ng Constitutional Amendment Subcommittee ang economic provisions sa ilalim ng 1987 Constitution. Pinawi din ito ang pag-aalala ng sektor sa tila gusot ngayon ng Senado at Kamara na sinabing bahagi lamang ito ng malayang pagpapasya ng dalawang kapulungan. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Salamat, Marian Bastasa. Samantala, ay naniniwala naman si House Constitutional Amendments Committee Vice Chair Vicente Veloso na posibleng mabuwag na ang legislative powers ng Senado sakaling ganap na may sulong ang Federal Constitution. Sa isang panayam, sinabi ni Veloso na sa ilalim ng bagong saligang batas ay maring mawala na ang kasalukuyang tungkulin ng Senado gaya ng pagbuo ng mga batas dahil magiging solong responsibilidad ito ng mga kongresista na mapamabilang sa Federal Assembly habang ang Senado ay tututok na lamang sa kumpirmasyon ng mga cabinet appointees. Anya marami pa umano ang hindi natutuwa raw sa pamamalakad ng Senado ngayong kumpara noon. Pati na sa pagmamatigas ito pagdating sa botohan ng Constituent Assembly. Dagdag ni Veloso kung magpapatuloy sa pagmamatigas ang Senado, mas mainam kung magsolo na lamang ang mababang kapulungan. Sa ibang balita pa rin, plano ng Department of Trade and Industry at DTI na dagdagan ang iniliang pondo para sa mga negosyante sa Marawi upang mapabilis pa ang pagbangon ng naturang lungsod. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, pinag-aaralan nila na mabigyan ng karagdagang pondo ang 80% ng internally displaced person o IDP sa Marawi ngayong taon. Ang nasabing pondo ay para sa pangkabuhayan sana ng IDP. Samantala, humahanap din ng DTI ng pangdagdag pondo para sa pagpapautang sa mga nais magkaroon ng tricycle, mobile rice mills, pagpapatayo ng mga palengke at iba pang panimulang pangkabuhayan. News Nationwide.
Dako tayo sa mga live report naman sa oras na ito ang pagpapalakas ng National Emergency Hotline 911 program ng Duterte Administration target simula ng DILG ngayong taon. Shane Juan sa detalye. Radyo Pilipinas, report. Ngayong taon, nasa target list ng Department of the Interior and Local Government na lalo pang palakasin ang National Emergency 911 program ng Duterte Administration. Ayon kay DILG Officer in Charge Eduardo Año, nakatitiyak siya na makakamit sila sa tulong ng 22.4 million pesos na alokasyon sa programa upang pagandahin ang kanilang sistema, kapasidad at iwasto ang kapabilidad sa pagresponde sa anumang uri ng emergency calls. Iginit pa ni Año na sa pamamagitan nito, walang dahilan upang mabigo nila ang marching order ni Pangulong Rodrigo Duterte na mapakinabangan ng buong bansa ang National 911 program na sinimula ng Presidente noong alkalde pa ito ng Davao City. Kaugnay nito, nangangailangan ng DILG ng mga karagdagang tauhan, partikular ang mga kwalipikadong profesional na magsisilbing telecommunicators, IT personnel at magmamando sa planning and legal service support. Sakali namang bigyan ng karagdagang pondo ng national government bukod sa dagdag na tauhan at kagamitan. Kasama pa sa pinaplano ng ahensya ang pagpapatayo sa tinatawag na Emergency Dispatch Academy of the Philippines o EDAP na institusyong pagsasanayan ng mga emergency responders ng pamalaan. Pinag-aaralan na rin ng DILG ang posibilidad ng kolaborasyon sa isang nangungunang universidad sa bansa upang i-develop ang tinatawag na information ecosystems. Kabilang sa nilalaman ng database na ito Kaway ang daw, sabi ni analytics Carl ng patay Rica. ng Kaway ka raw, insidente sabi ni at Carl. pagpigil na maulit ang Rica. emergency scenario, krimen at iba pang kahalintulad na pangyayari. Mula Sensya na, sa Andrea. Shane Juan, Radyo Pilipinas. Samantala, detalye ng draft Federal Government Constitution, isa sa pinalna ng House Committee on Constitutional Amendments bilang paghahanda sa convening ng CONAS ayon kay Congressman Roger Mercado. May live report ang aming kasamang Serenity Chanco. Radyo Pilipinas, report. Isinasapinal na ng House Committee on Constitutional Amendments ng Pinoy Silete Congressman Roger Mercado ang draft proposed Federal Government Constitution. Ayon kay Mercado, ito ay base sa kautusan ni House Speaker Pantaleon Laberes para sa pagkasapinal ng detalye ng draft federal government na nasa tuloy-tuloy ng pagtalakay sa Kamara. Sa Merkules, sabi ng Mercado na may pagpupulong ang komite para talakayin ang pagkasapinal ng draft federal government constitution. Didagpa ng litisolon na 2 linggo mula ngayon matapos ang pagkasapinal ng balangkas sa panukalang susunod sa saligang maaari ng Constituent Assembly. Nauna rito, sinabi ni Alvarez na magkaroon pa ang Kamara ng mga pagdidikit. Hindi, mabuti lang sinabihan natin na hindi ito pang X-rated na. Para talakayin ang pagsusot sa saligang batas. Maganda kasi tingnan mga X-ray, mga mapula-pula yung tao. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Salamat Renete Chanco. Airport Transport Operator naman umapila ng fare hike na sa LTFRB. May report dito si Ariel Fernandez. Radyo Pilipinas, report. Umapila na ngayon sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB. Maganda nga tingnan may mga ball. Kita mo pula-pulang katawan. Tapos medyo mamasa-masa. Ito, siya ang paba. At mamasa-masa. Kasi kuhan yun eh. Engage na engage ka pag namumula kayo. Siya yun kinukuha. Yun ang nakasanayan. Tatlo ang klase ng sakyan sa airport. Isa na dito ang metered taxi at rent a car. Thank you, Ricky Santana, Christian Malonzo, Joy Zamora. Naka naman na Ricky ha. Loves Ricky, sabi ni Joy. Brot Jack, Carl Rica, Juliano Bebechay, Nish Ishikawa, Marife Jordao, Lemo Rosas, Arlina Brenica. ang transport group na sadyang bilisan ang kanilang pag-aproba para sa pag-adjust ng kanilang grid card. Nice. Thank you, Christian. Andrea Brot. Di, sabi ko yung kuha ni Kuan, Engineer Brot. Nang mula-mula si Kuan. Weng. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Salamat Ariel Fernandez. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes ng tanghali. Babalik ko kami. Tayo po'y live na napapanood sa Erwin Tulfo Live. Live rin sa lahat ng ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa Radyo Pilipinas 2
918 sa Metro Manila. Alas 12:44 na ng tanghali. Ano nga sinabi sa lamin ni Lenny? Yung panahon ngayon? Ha? Okay. Nagsalita na naman yung Lenny na yun. Ha? Okay. Oo. Yan ang sabi niya. Shrouded by darkness, ibig sabihin na palibutan tayo ng kadiliman. Sabi daw ni Noy Noy, abangan ang pagbangon ng LP. Ha? Babangon ang LP. Abay, tarat! Kung tuktukin, baka kuwan siya, baka nababangag. Bayan, babangon daw ang LP. Sabi ni Pinoy, abangan daw ang pagbabangon ng LP. Ewan ko. Oo nga, shrouding the nation. Darkness is shrouding the nation. Napapaligiran daw ang bansa ng kadiliman. Sabi ni Lenny Robredo. Ay, nako. Yan po, isang pag-uusapan natin bukod doon kay Senador na tumanggap ng pera kay Napoles. Yan, si Lenny. At yung investigasyon ng Senado. Di ba sinabi na ng parehong Navy na wala namang kinalaman si Bongo ron? Sinabi na rin ng Department of Defense, wala rin. Pero pinipilit ng mga, ewan ko. Kaya mga kapatid, pag-Ashitaba, hanapin ang The Original Triple H brand awarded. Exclusive Consumers brand by the 37 People's Choice Award. Triple H, Ashitaba, be healthy, stay happy. And best on balance. Gusto na pagtakpan ng dingbak siya eh. Ha? Palagay ko, yun pare. Mas matindi to. Doon patutungo yun. Kaya nila, kaliwat kanong kaso ngayon yung itong barko, yung Bongo, sinasabit nila. Tapos itong Lenny pa, nagsalita na naman na nababalot daw sa kadiliman ng bansa. Tama ka, yung dingbak siya, di ba? Kasi iniimbestigahan ng Senado nga kaya nagpaputok itong mga gago ng bagong kwento. Ha? Yan ang mahirap. Eh, kasi asinoli pala ng Sanopi, 1 point, magkano? 4? Oh, nagsoli na. O, yung 2.2. Pinapasoli ni Pimentel, lahat eh. Dahil hindi naman effective, di ba? O, baka sabihin ng Sanopi, binigay namin kay ganito eh. Bakit na siya magsoli sa'yo? Kaya siguro, ayun yun. Pumunta sa pinakamalapit na imahanap, konsulado, misyon, polo o meko, o sa mga nakaschedule na overseas outreach. Nay, naku. Ang tabayanan daw, sabi ni Pinoy, pagbangon ng Liberal Party, bayan. Nahihibang siguro yung mama. Patorja ka na sa akin, Lenny, sabi ni Ricky Santana. Sabi ni Lenny, Ricky Santana. Ricky, easy lang. Easy, Ricky. Easy, Ricky. Exactly, Josie Hila. Yun talaga ang purpose on. Ida-divert. Madilim kasing dilim ng balat ni Jejumar. Easy, Christian. No. Nananahimik, te. Ano ba? Singit ni Lenny, madilim. Easy, Ricky. Ano ba? Ewan, tirada. May balita, di ba? Doon sa protest. Ha? May nakita, pati mga patay bumoto. Oh? Oh, doon sa electoral protest. Na-discover. Ano ba yan? Nabuhay na naman mga patay. Nabuhay na naman. Ang patay pala nabubuhay tuwing Mayo, hindi November 1. Mayo? Oh. Nagbabalik si Erwin Tulfo at Weng de la Peña. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pagpapatuloy ng party list system sa Federal Charter, ipinanukala sa CONAS. Nagbabalik si Marian Bastasa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes,
nang maghain ng isang resolusyon ang Party List Coalition sa bubuing Constituent Assembly upang matiyak na hindi mabubuhat sa ilalim ng bagong federal charter ang party list system. Paliwanag ni PBA Party List President Jericho Nograles, sa usapin ng pagbabago ng struktura ng gobyerno ay nagkakaroon na rin ng pangamba ang mga mamamayan, partikular ang mga nasa sektor na kinakatawan ng party list sa maaaring pagkawala nito, lalo pat kahit si Pangulong Duterte ay pabor sa pagbuwag na ng mga partido. Tutol dito mga miyembro ng party list na ipinutong sa saligang batas ay hindi pwedeng mawala ng representasyon ang mga nasa marginalized sector gaya ng mga magsasaka, OFW, kabaihan at mga manggagawa. Kaugnay naman ito ay inihayag ni Constitutional Amendments Committee Chair Roger Mercado na walang nagaganap na gilian sa pagitan ng Kamara at Senado hinggil sa isyu ng CONAS. Sa panayam sa media ay sinabi ni Mercado na normal at bahagi lamang ng healthy democracy ang pagkakaiba-iba ng opinyon ng mga mambabatas. Sa kabila niya ay naniniwala si Mercado na handa pa rin ang dalawang kapulungan na magkaroon ng kompromiso hinggil sa issue ito na mareresolba lamang ng mga liderato nito. Mula sa Kamara, ito si Merian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Merian Bastasa. Sa Albay naman, 80 million pesos na pondo kailangan ng Albay. Nancy Mediarillo sa kanyang ulat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hindi naman kailangan araw-araw may reset ito, no? O, yan, okay na yan, Barry. Good job. Kailangan mo lang pala magbakasyon para maayos. Ha? Siguro matagal walang bakasyon ito eh. Pero matagal ka naman nagbakasyon, no? Umalis ka ng TV5. Napakaangka sa bahay. Kailangan sa kasalukuyang sitwasyon gaya ng lilikod. Katunayan mahigit sa isang Touch lang pala kailangan. Ha? Tender touch. Tender. At saka kalimutan mo na yung mga shoot mo sa mga bold, ha? Live na ito. Maganda yan pag mga nude ang mga kinukuna mo. Nako bayan, yung cameraman namin, nagsushoot ito ng mga bold, kaya ganon. Mapula kami. Nakaka-el nga naman, pag pinapanood mo, kulay pula. Live na. Siguro, may mga kahawig si Weng. na naglaan na si DepEd Secretary Leonor Briones ng labing siyam na milyong pisong pundo para sa Temporary Learning Schools or TLL sa Albay para magamit ng mahigit 21,000 mag-aaral na naapektuhan ng Bulkang Mayon. Mula sa Albay, Nancy Mediarillo, Radyo Pilipinas. 85 million peso supplemental budget para sa Local Disaster Risk Reduction Fund ng Quezon Province inaprubahan na ng Quezon PDRRMC. Mula Lucena, Leonie Aguirre, Maya Ulat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inaprubahan na ng Quezon PDRRMC. Ang sabi ni Joy Zamora, I love you, Sir Weng. Oh, ha? I love you. Yan. For 2018 na nagkakahalaga Sayon, Mary Jane, you're naughty. sa gobernador ng Lalawigan, Governor David Suarez. Ang Arlene Abrenica, Tagalog na Tagalog si Sir Erwin. Lapit na alauna. Dapat Pinoy na Pinoy. Hindi katulad nung... Easy sa mga bold, ha? Sabi ni Brot Jack. Paano yung engineer namin dito, yun ang trabaho dati. Mga kukuha sa ilalim, nagtuturjakan sa ilalim kukuha. Larangan ng kaligtasan sa panahon Kawig na siyo si Mang Kano. PDRRM officer ng Quezon. Hindi umano matatawaran ang Buti hindi dedikasyon ka nakuha sa loob ng niya sa Torrent kanyang Zone. tungkulin at Wala, marapat hindi. lamang na siya ay Model. effective at pasalamatan. Mula sa lungsod ng Lucena, Leonie Landico, Mang Kanor. Doon naman sa Ago, sa La Union, DNR Secretary Simato isusulong ang turismo sa lalawigan ng La Union sa pamamagitan ng malinis at maayos na dagat. Si Maricel Fronda sa kanyang ulat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bilang isa rin Ilocano, nagpanawagan si DNR Secretary Lloyd Simato sa mga residente ng lalawigan ng La Union na makiisa sa pagsusulong ng mga layunin at mitigin ng Katoran. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan Kanya, ng Biyernes first para cousin. sa paglilipat ng tungkulin kay bagong DNR Region 1 Director Renulfo Juan, nagpanawag na ng kalihim sa mga taga-La Union na isulong Patay na ang daw yun. turismo sa Rose buong Sincere. lalawigan sa pamamagitan ng pangangalaga at pagsasaayon sa mga baybayin at mga ilog. Naniniwala ang kalihim na Easy lang, isa sabi sa ni mga Erlinda, pinagmamalaki ng lalawigan yung COO is ay ang watching. bahagi ng dagat na sakop nito bilang tourism center. Ang La Union Ano ay naman kilala kinalaman ni bilang Amang? capital of Si the Amang North hindi at Kanor isa sa mga apelido. major Amang, ports Mang nito. Amang Ayon kay yun. DNR Secretary Sabi Simato, nga mahilig isa pala sa si mga Mang kulay Amang proyekto Kanor. niya ay ang pagtiyak na Hindi malinis Kanor at matiwasay apelido ni Amang, ang yung taga-timpla ng dagat at kape. ilog sa lalawigan Amang at lang sa tawag Pawis namin. Puno. Pero hindi na, ano ba apelido ni Amang, Miko? Kalihim
Obrero, amang ang pangalan nun. Wala si Amang. Ha? Kita mo, social ang pangalan namang Rosilier Obrero. Maricel Magamayor Fronda, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. At sa ibayong dagat na hotayo, nagpulong ho ang ilang moderate Republican at Democratic senators para talakayin ang muling pagbubukas ng federal agencies ngayong Lunes. Kasunod yan ang pagdedeklara ng government shutdown ng ang White House noong Biyernes matapos na hindi mapagkasunduan ang palukalang pondo ng gobyerno. Gayunman, tumanggi nang magbigay ng detalye ang US Senators kung nakabuo na sila ng kasunduan. Pero tiniyak ng mga ito na umuusad na ang pag-uusap. Ipinuubay na rin nila ang pasya sa mga lider ng Republican at Democrat sa Senado. Kabilang naman sa lumulutang na kasunduan ay ang pagbubukas muli ng US government kapalit ng pangakong re-resolbahin ang usapin hinggil sa immigrants. Muli po, narito ang ulo ng mga nagbabagang balita na arestong Iraqi national na bomb maker, expert at rocket scientist. Iprinisinta na sa Kampo Krame kanina umaga. Bukod sa full refund, tiniyak naman ang pamalaan na magbabayad ng danyos ang Santa Fe Pasteur kaugnay ng kontrobersyal na anti-dengue vaccine. Philippine National Police nilinaw na hindi oplan tukhang ang bypass operation na isinasagawa ng PNP, kundi paghihikayat sa drug personality na sumuko na sa pamahalaan. Inilaang pondo naman para sa mga negosyante sa Marawi City planong dagdagan ng Department of Trade and Industry. Oplan mayon inilunsad ng Department of Health bunsod ng patuloy na pag-alburuto ng bulkan. 4 katao patay habang 5 iba pa sugatan sa enkwentro naman ng mga sundalo at hinihindala ang mga komunista kanina madaling araw sa makilala Cotabato. At sa ibayong dagat, moderate Republican at Democratic senators ng Estados Unidos nagpulong upang talakayin ang muling pagbubukas ng federal agencies. At mga kababayan sa buong Pilipinas, yan po naging kagawa ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon ay Lunes, January 22, 2018. Salamat po sa inyong pakikinig. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Erwin Tulfo. At Weng de la Peña. Maraming salamat. Buenas tardes, Republika ng Pilipinas. Wow, wag mo patayin. Bayaan mo lang. Kasi nag-cut na tayo kanina eh. January 11, Huwebes, Manila Hotel, Juan Rizal Park. Nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga top executives ng Melco Resorts and Entertainment Corporation na magtatayo ng luxury hotel sa Pilipinas. Sa PAGCOR 2018 kickoff naman ay ipinaalala sa gambling industry na iwasan ang korupsyon at katiwalian. I thank you for the income that we are earning from the gambling community. Ang akin lang is, I want to stress again the point that you can come in, expand, do business peacefully, but please avoid graft and corruption. January 15, Lunes, Davao City. Naka-ready yung soundbite ni Juan, ni Janet Papolis dyan. Maririnig sa radyo yan. Sa Japan International Cooperation System. Pinasinayaan din ng Pangulo sa radyo. ang bagong Regional Crime Laboratory Office 11 na isang state of kailangan din sa radyo. Mabilis na forensic service sa buong Mindanao. January 16, Martes, Philippine Air Traffic Management Center, Pasay City. Pinaunahan ni Pangulong Duterte ang launching ng bagong Communications, Navigation, Surveillance and Air Traffic Management Systems. Hinikayat niya ang lahat para sa matibay na ugnayan ng mamamayan at pribadong mga kumpanya. To the cooperation of our people and our private sector partners, we can increase our transportation walls and pave the way for a more industrialized Philippines. January 17, Miyerkules, Malacanang Palace. Tinanggap ng Pangulo ang credentials ng 3 bagong talagang ambassadors mula South Korea, Tanzania at Serbia. Nakipagpulong siya sa mga miyembro ng Pinnacle Club of Asia na binubuo ng retired defense and security chiefs mula Southeast Asia. Nag-courtesy call sa Pangulo si Katsuyuki Kawai, ang Special Advisor for Foreign Affairs ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Ito ang Duterte on duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. News and current affairs. Stories of the day. Business, sports, music, at saka si para sa sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
sa Metro Manila. Erwin Tulfo, live, walang awat na komentaryo, pagbabalita at serbisyo publiko. Serbisyo publiko, all in one. Erwin Tulfo. 7:38 AM. Here we go! Oras po natin sa buong kapuluan, 12:59 in the afternoon. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live. Maraming salamat bayan, tutok lamang, straight ahead ha. Marami ho tayong pag-uusapan, meron po tayong mga expose na gagawin ho ngayong hapon. And of course ha, iyan ang pag-uusapan natin, itong senador ha, na akala mo pag umasta yung hinayupak na ito, akala mo napakalinis, akala mo napakatino ha, bayan, abay pag nagsalita, akala mo si Correct ang demonyo. Yung pala, nanalo itong hayop na ito sa pamagitan ng pera na binigay sa kanya ni Janet Napoles. Kumita ang buwang na ito. Humingi ng kwarta kay Janet Napoles. At pagkatapos, nung manalo na, hindi man niya lang idiniklara yung kanyang kinita, yung kanyang campaign fund sa Commission on Election. Ito po yung tanong ngayon natin, bayan. Bakit? Si Senador, mamaya-maya ka Senador, na-interview kasi natin si Miss Janet Napoles noong Sabado. Nagpa-interview ito sa PTV News at kaya nga pong ibinulgar itong isang senador na aniya kumita, na aniya humingi, halos magmakaawa daw, humingi ng campaign fund sa kanya. At pagkatapos nung manalo na, hindi man lang marunong magpasalamat, salamat Janet Napoles, at idiniklara sa COMELEC. Alam niyo ba bayan, sabi nga ng COMELEC, kung ikay kamandidato, natalo ka man, nanalo, dapat idiniklara mo doon yung mga salapi, kung sino-sino mga nagbigay sa iyo. Pero itong taong ito, mukhang hindi niya idiniklara yung tinanggap niya kay Janet Napoles. O sandali lang po, in a few minutes papangalanan ho natin itong senador na ito. Isa pa hong pag-uusapan natin, itong Lenny Robredo, tumirada na naman sumikwat na naman sa isang talumpati nung linggo. Sabi niya nababalot daw ng kadiliman ng ating bayan ngayon. Well, hindi pa niya sinabing diretsahan sa ilalim ng pamumuno ng Duterte, pero ay pinapagmukha niya na tayo ngayon ay nalalagay sa balag ng alanganin, na tayo ngayon ay pinamumunuan ng kadiliman, na ang bayan ay napapalibutan ng kadiliman, darkness, ika nga ng gaga. Sos Maria Josep naman na Vice President, kung wala ho kayong masabi, itikom ang bibig, isiper mo na lang yan. Punyemas naman. Tira ka ng tira, salita ka ng salita. Tingnan mo, nagbumukha kang tanga. Isa pa hong pag-uusapan natin, bayan. Alam ko na. Ito pong issue tungkol dito sa frigate deal. Ito po yung barko ng Navy na sinasabi, na sinasabi ni Antonio Trillanes, na dapat daw imbestigahan yung ilang bilyon daw yun, na nangialam daw itong tao ni Pangulong Duterte, itong aking kaibigan, na si Special Assistant to the President, Bongo, na pinagpipilitan ng Rappler, na pinagtutulong-tulungan ng Rappler, ng liberal, ni Trillanes, ng lahat ng mga liberal na mga senador. Gusto nilang mag-imbestiga. Sinabi na nga ng Philippine Navy, walang kinalaman si Bongo rito. Sinabi na nung nakaraang opisyal, yung nasibak, at saka yung bago ngayon, pati ang National Defense, na hindi nakialam ang Christopher Bongo, yung Special Assistant to the President. Ang tanging ginawa lang ng Bongo, yung sulat o reklamo na ipinarating sa kanya, na kini-question yung Navy deal na yon, ipinaba niya doon sa National Defense. Yun lang, hindi niya sinabihan, oy, ito ang kunin natin, oy, ito yung paboran natin. Wala pong ganon. Pero sinabi na nga ng mga Navy, hindi nakialam yung Bongo, pero pinipilit ngayon ni Trillanes na magkaroon ng investigasyon, pati ni Alejano. Tingnan mo nagpapaimbestiga mga liberal. Alam ko na ho kung bakit, bayan. Simple. Para ma-divert po yung atensyon ng bayan doon sa Dingbaksya.
Alam nyo ho ba, ang binayad pa lamang ang sinuli ng Sanofi Pasture, 1.4 billion. 3.6 po yung bili natin. 3.6 billion na pera ho natin. Okay ba yan? Alright? Ang sinusoli pa lang 1.4. Entonces may kulang pa na 2.2 billion. Etong sabi ng mga informante ko, hindi na masusoli ng Sanofi Pasture yung 2.2. Bakit kanyo? Kumita na. Na-distribute na, napunta na sa mga bulsa ng mga nakaraang opisyal. Yan ho ang dahilan yan, okay? Kaya dinadivert nila ang atensyon. May hearing po ngayon sa Senado dyan sa Dengbac siya. Ang gusto ng Duterte administration, full refund, 3.6 ibalik nyo sa amin. Dahil hindi naman epektibo yung lintik na Dengbac na yan. Na sinasabi, pag na-iniksyonan ka niyan, hindi ka natatablan ng dengue. Nangamatay pa nga eh. Pinapasoli po ng gobyerno yan, kaso mong sinoli 1.4 lang. Bakit kanyo? Sabi po ng aking source, sabi ng aking informante, hindi na Sir Erwin masusoli yung 2.2 kasi naibigay po sa opisyalis. Yun po yung suhol na Sanofi Pasture. Laho tayong pakialam doon, lintik na Sanofi Pasture ka. Kung ibinigay mo yon, dobling babayaran mo ngayon. Bayaran mo kami yung 3.6 dahil pera ko yon, pera ng engineer, pera nila Miko yung pera nila Maiko, pera nila Brochak, nila Ricky, lahat tayo, Darlene, Brenica, Juby, pera ho namin lahat yan, ha? In the form of taxes na siningil nyo po sa amin, ha? Sa IBAT, ha? Sa income tax, o yan ho yan, pinambili ng lintik na bakuna. Diyos ko po naman, Panginoon ko, Jesus Maria Joseph. Ngayon, para mawala yung istorya na yan, nagpapaputok ngayon ang liberal kasama si Trillanes ng istorya itong Navy ngayon. Gustong imbestigahan si Bongo. Wag na nga kayo, wag nyo nang tirahin yung ganon. Jesus Maria Joseph. Nag-iisip pa lang kayo, ha? Alam na namin, ha? Nauna na kami. Tirada talaga ninyo, oo. Style nyo, bulok, Diyos ko, sa liberal kayo talaga. Mga sinaunang panahon na tirada ninyo. Bago pa ninyo naisip ko na. Ngayon, alam na ng taong bayan, alam na sa Facebook, alam na ng mga kababayan natin. Tira kayo ng tira. Sablay naman. Mag-usap-usap nga muna kayo liberal kasama si Leni Robredo. At nakakaya, nagkakalat na yung vice-presidente ninyo. Sus Maria Joseph, para nagtatay dyan. Pasintabi pa sa mga kumakain. Oo. Sus Maria Joseph. Ay, teka muna, meron tayong liham ho dito. Medyo pagbigyan daan ho natin ito. Ito po ay galing po kay Very Lonely Nanay. Dear Sir Erwin, nag-email po ako para humingi ng tulong sa inyo. Retired public school teacher po ako. Ay, sandali lang, sandali. Teka muna, papasukin muna natin itong si Secretary Harry Roque, ang ating presidential spokesperson. Magandang hapon po, Secretary Roque, sir. Magandang hapon, Erwin, at magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Yes, sir. Hingin ko lang reaksyon ninyo at medyo kung kanina nakita ko malamig pa ang ulo ninyo, painitin ko lang ng konti. Ano ho reaksyon ninyo? Sabi ni Vice President Leni Robredo kahapon, nasabi niya nababalot na ng kadiliman ng ating bansa. Ika nga, yung sinasabi ni Leni Robredo na parang yung ating bansa ngayon daw ay shrouded in darkness, ika nga, sir. Well, Erwin, mukhang nakasuot siya ng napaka-madilim na sunglasses. Siguro tanggalin niya yung shades, no? Kasi wala pong kadiliman ngayon, no? Una, napakataas po, napakabilis ng paglago natin ekonomiya. Isa tayo sa pinakamalakas sa buong mundo. Halos 7% po yan. Pangalawa, all-time po ang approval rating ni Presidente since 28 years, no? Pangatlo, trust rating po ni Presidente, all-time high. Pangapat, 96% ang optimism
optimism level ng ating mga kababayan na mas mabuti kanilang 2018. Siyempre, nandiyan pa po yung ulat na sa isang survey, third happiest nation in the world ang Pilipinas. So kung hindi po siya nakasuot lang ng napakadilim na shade, makikita niya po, puro liwanag ang ating lipunan ngayon. Alright. Kasi raw po, dagdag niya pa, well, actually, na nagtalumpati siya doon sa harap ng mga kasamahan niya, mga liberal, na nanawagan siya ng hindi naman actual pakikibakan. Sinasabi niya, in the end, what is right always wins. But what is right will only prevail if we don't stop fighting for it. Yun ho sinasabi. Parang sinasabi, parang aping-api sila, Secretary. Nako, ano lang po yan, reklamo ng mga minsan makapangyarihan na pumalpak sa paninilbigan sa taong bayan at atat na makabalik. Antay po kayo hanggang 2022. Okay. Sir, isa pang katanungan. Kasi meron bumulong sa akin over the weekend na sabi, pansinin mo Erwin ha, parang nilalayo ng grupo na ito ng liberal ha, nagpapaputok sila ngayon ng issue against Special Assistant to the President Ramon ay Christopher Bongo na nangialam dito sa frigate deal. Parang sabi niya, pansinin mo, hindi kaya ito ay spin-off o ito ay cover-up para doon sa mas malaking issue sa Dengbaksya na ang nasusoli lamang, ang kayang isoli daw ng Sanofi Pasture 1.4, 3.6 po yung bili, yung 2.2 sabi ng Sanofi Pasture, hindi na namin maibabalik yan dahil naibigay na namin yan na parang lagay yan o naibigay nila suhol sa mga dating opisyal. Anong basa mo rito, Sec? Well, alam mo po, Erwin, sa kaunahan ng pagkakataon, bigyan kita ng exclusive. Sige po. Meron kasing consultant ako, nung ako ilan sa Kongreso pa, ang ama ay isang public relations practitioner. Sinabihan ako na meron diyang major DSAB effort na magsisimula raw sa isang leak sa aking opisina. So, wala naman leak na nangyari, pero yung tanong ni Pierre Nada tungkol dito sa frigate, nagsimula talaga dyan sa aking press room. So sa tingin ko, ito na yung DSAB na sinasabi nila. No? At ang sa akin naman, mag-ingat sila, no? Kasi unang-una, napakadali naman depensahan yung ginawa ni Seclau. Lahat ng reklamo na tinatanggap ng mga opisina dito sa Malacanang, iniimbestigahan at rini-refer sa tamang line agency. Ganyan din po ginagawa ko dahil napakadami sumusulat sa akin. Kapag hindi mo ginawa ko yun, yan ay violation ng Salonga Law dahil kailangan umaksyon ka at sumagot ka at mga na nakakarating. Pero hayaan niyo po, si Presidente kasi ang palagang paninindigan, di kailangan mapolitika dahil wala namang eleksyon. Correct. Pero ngayon po, dahil sila naman pong bumabato, ibabalik na po natin sa kanila lahat yan. Mula po doon sa SAP 44, papunta po doon sa Dengbaksya, papunta po doon sa license plate scam, papunta po doon sa kapalpakan sa MRT. Sige po, pagalitan na ako ni Presidente, pero ako po ilalamtad ko na yan at talaga ipe-pressure natin mga ombudsman at talagang kasuhan na sila. No? Tayo po i-focus sana sa governance, moving on. Pero kung talaga wala pong tigilin itong ganito, tayo po walang pinatago sa gobyerno, no? Bago pa lang si Presidente, nakita nyo naman, no? Alam ng tao na ginagampanan ni Presidente kanyang trabaho. Pero ngayon po siguro, mananagutan na. Yung mga Janet Lim Napoles, na mga dinadamay, na mga galing sa liberal, dapat yan, isiwalat na at simulan na ang proseso na paghahain ng kaso sa kanila. Pananagutan na. Pagpaumanhin na po ni Presidente na sinasabi niyang walang eleksyon. Hindi po ito politika. Ito po ipananagutan na. So tinatanggap po natin ang hamon ng mga liberal. Alright. So, katotohanan ang ating ibabato sa kanila kapalit ng mga guni-guni nila at mga paningin dahil nga may mga malakid sa kanila mga paningin. Very well said, Secretary Harry Roque, Presidential Spokesperson. Magandang hapon po, mabuhay po kayo, Sec. Magandang hapon po at mabuhay po. Alright, bayan, narinig ho naman ninyo, ha? Ito na nga ho yung sinasabi natin. Sa maniwala ho kayo hindi, ito po ay diversionary tactic, yung pilit na inililihis yung issue. Tama ho si Secretary Roque din Napansin niya rin pala napakadami pong mga issues laban po sa liberal. Hindi lang po pinapatulan. Maayos ho itong presidente natin Kung titignan ho, hindi malayo ho doon sa dati. Malayo kay Pinoy. Si Pinoy, yung unang inasikaso kagad, matanggal yung Chief Justice, si Corona, matanggal, makasuhan si Gloria Arroyo.
Ang Pangulong Duterte, inuna po yung droga, inuna po yung kriminalidad. Ha? Iyan po pinagkaiba ng dalawa. Ngayon, tama si Secretary Roque, siguro panahon na nahabulin na ng Pangulo itong mga buwang na ito, itong mga kawatan na ito. Malinaw pa ho sa sikat ng araw, yung ipinapalutang ng mga hinayupak na ito na merong daw ika nga pangingialam ng palasyo sa katauhan ng Special Assistant to the President Bongo doon sa pagbibili natin ng armas ng dalawang barko ng Navy na pinakialaman daw ng Secretary Go. Eh sabi naman ng Secretary Go, paano ko na mapapakialaman yan? Tapos na yan, panahon pa ni Pinoy, na-i-award na yan. Wala kaming pinapakialaman dyan. Ang pinapagawa ko, yung sulat na nakarating kay Pangulo, may nagre-reklamo, ibinaba ko. Alam nga ba naman si Pangulo pa ang tatawag sa Department of Defense, sasabihin, tignan ninyo. Yung nga ang trabaho ko dahil special assistant ako, di ba? Alalay. Tama nga naman. Yung sulat na natanggap ng Bongo, nabasa ng Pangulo, si Bongo ibinigay doon sa Department of Defense. Pakitingnan nyo nga ito, ano ba itong reklamo na ito na pinaburan daw. Pero yan ho, yung bidding na yan, tapos na ho yan, panahon pa ni Pinoy. O bakit isinisisi sa administrasyon ngayon? Talaga lang ba yan, ipinipilit, pinagtatakpan ang isang anomalya o maraming anomalya. Tama si Secretary Roque. Anong anomalya? Itong dingbaksya, di ba? May maiipit kasi. May sasabit kasi. Okay? 3.6 billion yung lintik na gamot na yan. Anak ng pating naman. 1.4 lang ang kayang isole dahil yung 2.2, 1.4 kasi bayan at saka 2.2 is 3.6. Yung 2.2 naibigay na sa 4 na opisyalis ng pamahalaan noon. Hindi ko alam kung hanggang saan. Kung hanggang kay Lagarin lang ba, Butsabad, o hanggang kay Panot, ay Panot kay Pinoy. Hindi o kaya nga siguro katakot-takot ngayon ang depensa. At itong mga trilyanes, ito nakaisip na imbestigahan daw yung Navy frigate deal. Yung frigate po, ibig sabihin po niya ay barko. Ano po? Imbestigahan daw. Sabi na nga ng Navy, hindi nakialam si Bongo. Pati yung nasibak nagsabi, hindi nakialam si Bongo. Ay pinagpipilitan pa rin. Malinaw pa sa sikat ng araw bayan, ito ay diversionary, ito ay smokescreen, ito ay para mapatay yung isang kwento laban sa kanila at mapag-usapan itong kwento kay Bongo. Lulukuhin niyo pa kami, Diyos ko po naman, tama na. Ay, tumanda na kami dyan, Jesus Maria Josep. Anyway, oras natin bayan, 1:16, tutok lamang sa ating pong pagbabalik. Pag-uusapan natin itong lecheng senador na itong demonyo na ito, Kumita na itong gago na ito. Ngayon, nagmamaang-maangan, nagmamalinis-malinisan itong hayop na ito. Pag nagsalita sa Senado, akala mo kung sino. Mamaya po yan, tutok lamang. Ihuhubaran natin sa ating pagbabalik. Elemento ba ang hanap nyo? Hindi kailangan ng sikat o boss ka. Dapat pinatigas ng panahon, hinubog ng pagkakataon, Rainbow Cement, makulay ang buhay at aksyon sa tibay. Available na sa mga trusted hardware stores nationwide. Umasa ako na sa araw-gabi kami nagpukuskusan. Ikinis po. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kami tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako yang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew, may dumi pa nga. With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis kinis. Nahiyang. Pagbalik ba natin yan na yan? Pagbalik natin yan na yan? Yung kay Drilon? Sige. Tulog. Hanapin ang Triple H brand, mas original at mabisa. Multi-awarded and most sa kanya. Sabihin ko man ang senyasan ko i-play ito. Generica, Southstar, the generic pharmacy at Watson's nationwide. Available soon. Triple H Ashitab with vitamin C, Ashitaba Coffee Mix, and Ashitaba Tea. Sa lahat ng butika and supermarket nationwide. Mahalagang Engineer, Ashitaba ay hindi gamot. intro ko muna yung story ng sakit. May kamag-anak o kaibigan ka bang
o nagbabakasyon abroad, halina't hikayatin sila mag-register para Pakita mo rin. narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o MECO o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng Seaman's Book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin Ito, pasukin mo na itong topic na ito. Itong... Papasukin ko muna itong card. Itanong mo sa dalawbahasa. Pero alam nilang nasa abroad sila mula Ano, nasa line na si Kwan, oh. Si Senador Coco Pimentel. Nako. para makaboto sa overseas voter registration centers na aprobado ng COMELEC at DFA OVS. Oo, napaaga yung tawag. Pero, okay lang. 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon o MECO, o mag-login sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa COMELEC, Department of Foreign Affairs at Panahon TV. Erwin Tulfo. Live. Alright, bayan, dire-diretso po tayo. Time now, 1:20 po ng hapon, araw po ng Lunes. Araw po ng Lunes ngayon. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live at live na live po tayo dito sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Bayan, tayo ho'y nakapanayam ho natin si Miss Janet Napoles sa kulungan noong Sabado. Dahil sabi po ng Ali, magpapa-interview daw ho siya, meron ho siyang i-expose, tungkol nga raw ho dito sa isang senador na humingi sa kanya ng campaign contribution para sa pagtakbo sa senador, binigyan niya naman ho. Ay kinasasama loob ni Napoles, matapos niya mabigyan, ningihoy, ningihay. Salamat Janet sa tulong mo, ala naman daw ho. At lumalabas din, ito chinecheck na namin ngayon, hindi rin diniklara ni Senador yung campaign contribution na yun. Ito, pakinggan ho natin. Ito po ay kapiraso pa lamang ng aming interview kay Janet Napoles na inabot po ng 30 minutes. Ito po, pakinggan ho natin. Kilala niya po ako. At sa katunayan po, nagbigay po ako ng donation nung eleksyon na tumakbo po siya, nung 2010 election. Magkano ang binigay mo ninyo? 5 million pesos po. Ang binigay mo ninyo sa akin. Pero balita ko itong kaibigan mo na ito na sinasabi mo ninyo. Is this, are we talking, pinapahiwatin niyo ba? Ito ba si Senator Drilon na sinasabi niyo kaibigan mo? Yes, si Senator Frank. Frank Drilon. Opo, si Senator Frank Drilon. Yan bayan, ang buod po ay yan po lang po ay portion ng aming interview at marami pa ho tayong nalaman na matagal na pala sila at matalik ho sila magkaibigan ni Janet Napoles, pero pag nagsalita po si Senador Drilon, parang hindi niya ho kilala, parang nagmamaang-maangan, kaya yung Ali, masama ho ang loob na sinasabi, kahit man lang sana tumahimik na lang, sinasabi na hindi ko kilala yan. Nakatulong naman daw ho siya sa eleksyon. Alam ni Senador Drilon ang trabaho ni Janet Napoles. Bakit kahihingi naman ng tulong doon kung alam mo na hindi tama at hindi maganda yung trabaho? Senador Drilon naman, sus Maria Josep. Ang masakla po dito, mukhang hindi po. Hindi naman ho inireport ni Senador Drilon itong campaign contribution ni Napoles sa COMELEC, which is ground actually ito ng Diyos ko po, dismissal. Tulad po ng governor ng Laguna na hindi po dineklara lahat yung mga contribution niya o expenses niya. Nasibak sa pwesto. Nasa linya po ng ating telepono at hingan lang po ng reaksyon at syempre iba pa pong katanungan yung investigasyon na gagawin daw dyan sa Philippine Navy frigate. Walang iba kundi ang Senate President po, Senador Coco Pimentel. Mayong hapon, Senator Pimentel, sir.
Mayang hapon, Erwin, sa lahat po ng nakikinig at nanonood po. Magandang hapon po sa lahat. Apo, unahin ko na po itong nakapanayam ko po itong si Janet Napoles noong Saturday sir afternoon at sinasabi nga niya raw nagbigay daw siya ng contribution kay Senator Drilon. Ang hindi lang po kasi malinaw sir kung ito ba ay hindi naman siguro ito paglabag sa batas kung tatanggap ka ng contribution, pero yung nga lang mukhang hindi naman po na-ideklara ng senador, ng buting senador sa COMELEC na meron siyang contribution galing kay Janet Napoles, Senate President, sir. Well, Erwin, no comment ako dyan kasi word lang yan, ano? Kasi ang tamang proseso kasi sa mga contribution, dapat yung tumatanggap ng contribution nag-i-issue din ng resibo. Ayun. So anyway, hayaan mo na lang yung proper agency ang mag-investigate yan kung talagang may issue. Pero sa ngayon, ako yung nagpapaumanhin, no comment po ako dyan sa issue na yan. Alright, pwede ko ba ito ilapit sa Senate Ethics, sir? Hindi. This is a free country, anything pwede mong gawin. Pero siyempre, ang ethics naman na committee, meron ding standards yan sila. Maghanap din sila ng ano bang ebidensya, sino ang nagsasalita, anong ebidensya. So, dito sa Senado, as much as possible, kung merong ilalapit na issue sa Senado, hindi lang sana puro lang sa salita. Right. Yun lang yung pakiusap natin kasi may mga standards po tayo. Right. Okay. Sir, okay, since ayaw ho ninyong mag-comment dyan, cambio ho muna tayo. Ito pong ongoing na sinasabi na gustong paimbestigahan ni Senator Antonio Trillanes, si Senador Bongo, sa pakikialam daw dito sa Secretary Bongo. Si Secretary Bongo na nakialam dito sa Navy frigate deal na sinasabi naman ni Secretary Go na hindi wala akong kinalaman dyan. Sir, ito ba iimbestigahan talaga? Okay. Dito sa Senado, libre naman ang senador na mag-file ng resolution. Merong autonomiya ang mga committee namin. Okay. So, yung resolution na yan, minority senators ang nag-file. Hindi lang si Senator Trillanes yan. Sinamahan siya ng mga kasama niya sa minority. So, na-refer na yan sa ating Defense Committee. Ang chairman dyan si Senator Honasan. Alright. Okay. Sa pagkakaintindi ko, ang ginagawa ngayon ni Senator Honasan ay inaaral na niya ang mga dokumento. So, ulitin ko, Erwin, hindi lang sa salita. Kumalap na siya ng mga dokumento, inaaral na niya para pag hearing daw, yung mga tanong talagang direct to the point. So, darating ang panahon talaga na magsischedule na yan ng hearing. Pero sa ngayon, wala pang petsa. Anyway, nabasa ko naman yung pronouncements ni Secretary Bongo. Anytime, anywhere, willing siya. Sabi niya rin sa akin, willing siya humarap kahit saan. Oo nga, pero understand natin na siyempre siya yung aide ni Presidente is dapat ayusin din natin yung schedule na libre din siya kasi siya kailangan siya ni Presidente kung lalo na kung nasa abroad sila, di ba? So matter of scheduling lang po ito. Wala namang party na hindi willing mag-attend So scheduling na lang po. Okay. Sir, panghuling katanungan, may nakausap po ako na mambabatas without mentioning his name, sinasabi na tignan mo rin, Erwin, ang anggulo na baka ito kaya ay diversionary smoke screen para mapagtakpan kasi ongoing ang dingback siya ngayon. Tignan mo rin yung sinasabi ni Senador Pimentel na gusto ni Senador Pimentel at ng administrasyon na makuha ang full refund. Pero ang kaya lang daw ibigay ng so far ng Sanofi is 1.4 billion. So ang tanong natin, nasaan yung 2.2? Sabi niya, hindi kaya, Erwin, ito ay I will be the devil's advocate here. Yung 2.2 ay naibigay niya na 3-4 na opisyal ng nakarang administrasyon. At syempre, hindi niya na kayang ibalik yon dahil naibigay niya, hindi niya binili ng mga gamot actually, kundi iyon ay nilagay niya sa bulsa nito mga opisyal na ito. Kaya they're trying to come up with another issue para makalimutan itong issues na Dengvaxia. Oo nga, kaya let us say na, i-assume natin na
i-assume natin na let us say yan yung sadya. Right. So tayo, wag natin kalimutan yung Dumbaksya. Aha. So parati natin para ipaalala na meron pang unresolved issue rito na 3.5 yung binayad natin, billion, and then ang willing ibalik 1.4 billion lamang yung balanse. Yung balanse dapat singilin pa. Plus yung napag-usapan natin, Erwin, plus interview mo sa akin, paano pa yung compensation fund? Exactly. Yung mga maghahabla, yung mga namatayan o yung mga dumanas ng katakot-takot na perwisyo o sakit ng katawan dahil lumala yung dengue nila because of the vaccine. So, huwag natin kalimutan yun. Hindi lang yung balanse ng binayad ng Philippine government, but mag-put up ng compensation fund. So, wag natin basta. Kahit, ang usapan na lang natin, lahat tayo na interesado sa issue na to, kahit ano pa man ang bagong issue na lumabas o pumatok, wag natin kalimutan yung mga old issues din na mahalaga. Alright. Kasi justice ito tsaka fairness ito eh. Right. Fair is fair, di ba? Tama, Ano lang? I mean, ano lang tayo, ano ba ang fair sa Tagalog? Patas lang. Anyway, maraming salamat po, Senador Coco Pimentel, Senate President. Maayong hapon, sir. Thank you, Erwin, for playing your role. Maganda yung role ng media at kayo nagpapaalala sa amin na kung saan tayo mag-focus. Maraming salamat po. Thank you po, Erwin. thank you. Salamat po. Samantala, bayan, kami tayo dito sa COMELEC, si Attorney James Jimenez, ang COMELEC spokesperson. Magandang hapon po, Sir James. Magandang hapon, Sir Erwin. Alright. Sir, question. Ang mga politiko po ba, whether they're president, vice president, senador, kailangan po nilang, when must they give their statement, yung accountability, yung kanilang mga natanggap na campaign fund at paano nila ginasta? Di po ba kailangan nila mag-report dyan sa COMELEC? Yes, sir. Ang tinutukoy niyo po ata yung Statement of Contributions and Expenditures. Right. Contribution and expenditures. Yes, sir. Opo. Kailangan po isumite yan within 30 days after nung eleksyon. Alright. Okay. Oo. So may 30 araw silang ganyan. Lahat po ng mga natanggap mo na kontribusyon, dapat i-state mo dyan. Tama po, sir. Maski na sabihin natin yan ay 50,000 pesos. Kung kunwari galing kay Erwin Tulfo, 50,000 pesos. Ganun ho, ilalagay mo. Dapat po. Alright. Paano naman, sir, kung may mga politiko na hindi nila and then mayroon na magre-report na nagbigay ako kay Senator, o sabihin na natin, diretsuhin na natin, sabihin ni Janet Napoles Comelec, nagbigay ako kay Senator Drilon ng 5 million pero hindi yata niya na-report ito sa inyo, Comelec. Paano ho ito? Ang problema po dyan ay magiging salita nung nag-contribute at nung laban doon sa salita nung kandidato. Kasi syempre, sasabihin nung kandidato kung kanino nang galing yung pera. Kung ayaw niyang sabihin galing kay Erwin Tulfo, halimbawa, so sinabi niyang friends of James Jimenez. So medyo doon nagkakaroon ng problema dyan. Ay, ang problema, sir, ganito ho ibinigay daw ho yan sa isang kilalang hotel, letter S ho yung umpisa dyan sa Makati, inabot mismo ni Janet Napoles daw kay Senador Drilon sa isang parang gym bag, nagkasya yung 5 million doon over lunch at binitbit ni Senador Drilon pababa nung matapos sila mag-lunch. Yun na yun. Pero may testigo daw, meron daw po isang cabinet secretary na present na mga oras na yun. Ayun ang maganda siguro, sir, kung pwede niyang mapatunayan yun sa ganung paraan. Meron siyang testigo. Pero kasi kung titignan natin yung record ng mga sose, may mga pangalan talaga nakakabit sa mga perang value dyan. So kung wala yung pangalan ng isang contributor doon, kailangan yung contributor mismo patunayan niya na nagkaroon ng ganitong pagkikita or ganitong circumstance. Ano po ba, may mga kaparusahan po ba, kaakibat na kaparusahan niya kapag napatunayan yung isang politiko hindi niya idineklara ng tama yung mga contributions and expenditures, Sir James? Election offense yan, sir. At pag election offense, maaring magkaroon ng disqualification dyan. Disqualification, kahit matagal na, sir? Kahit matagal na, sir. Kahit matagal na. So, pwedeng ma-disqualify yung isang politiko for lying? Yes, sir. Kung sabihin nakalimutan ko na, Mr. James Jimenez, yung nag-contribute sa akin pala itong best friend ko. Paano ho ito?
kailangan makumbinsi niya po yung komisyon. At madaling sabihin, siyempre, madaling mag-deny, ika nga, no? Pero siyempre, mauuwi yan sa kung sinong nakapagpatunay nung sinasabi niya. Alright. Maraming salamat po, Attorney James Jimenez, at COMELEC spokesperson. Thank you, sir. Good afternoon. Maraming salamat po, Sir Erwin. Ay, sana may tawagan si Senador Drilon. Ay, dito siya maliwanag. Ay, sagutin niyo itong mga katanungan na ito, ha? Dahil yun, di baling mapudpud yung daliri ni Ivy dyan. Basta matawagan itong Senador Drilon na ito. Kasi baka naman, sabihin na naman ng mga dilawan, unfair tayo. Tawagan ninyo. Lahat ng telepono, landline, cellphone, walkie-talkie, intercom, tawagan ninyo si Senador Drilon. Kasi baka sabihin ng LP, hindi natin binibigyan ng pagkakataon, tawagan ninyo. Kagaya yung kay Trillanes, tinatawagan natin, ay sumagot. Kay Dilima nun, ay sumagot. O ngayon, tawagan ninyo. Kayo bayan ng testigo, ha? Pinapatawagan ko na ngayon kay, sa aming staff, ito si Senador Drilon, para sagutin niya mismo itong sinasabi ni Janet Napoles. Ha? Ano nga yung engineer na sabi ni Janet Napoles ulit? Ano? Ano yung kung gusto nyo sa akin? Ay, gusto po ba? Ano ba yun? Sa katunayan po, nagbigay po ako ng donation nung eleksyon na tumakbo po siya, nung 2010 election. Magkano mo binigay mo ninyo? 5 million pesos po. Ang binigay mo ninyo sa akin? Pero balita ko itong kaibigan mo na ito na sinasabi mo ninyo. Is this, are we talking, ang pinapahiwatig mo ba, ito mo ba si Senator Drilon na sinasabi niyo kaibigan niyo? Yeah, si Senator Frank. Frank Drilon. Opo, si Senator Frank Drilon po. Bayan, wag mo kayang bitiw, ha? Tinatawagan po natin si Senador Drilon, kanya pong itanggi man ito, aminin niya ho, para kayo unang makakarinig dito sa akusasyon na ibinabato kayo sa kanya ni Miss Janet Lim Napoles. Oras po natin, 1:35 in the afternoon, dyan lamang ho kayo. Built vehicles with 3 free PMS and 5-year warranty. Dealers offer 49,000. Ano nangyari? Bakit? May sumabog na ba? Visit Sangyong Facebook, Sangyong Philippines. Diabetic ka ba or may high blood pressure? O di kaya may problema kayo sa pagtulog? Try mo mag Triple H Ashitaba capsule. 10 pesos lang. Inumin isang capsule. 10 to 15 minutes bago matulog. Hanapin ang Kasya, pare. mas Kasya, pare. Pare, alam mo ba na? O, 1 milyon, 1 kwadrado lang na ganun yun. 10 bundle, ang 1 milyon. O, ganito ka lang, 10 bundle. Ganito ka taas. O, 5 ganun lang, 5 bundle, di kasya. Mahalagang pakalala. Hindi naman. Baka yung tig-100 o tig-50 pesos. Magdala ka ng truck. May high-grade quality. Kasya, pare. Kasya nga sa backpack yan. Ang nag-iisang bakal na galing sa ore. Siyempre, pwede bang inspeksyonin naman yun Queen Metal Philippines. Mabibili sa pinagkakatiwalaang hardware stores at construction distributors nationwide. Gamit ko, gamit. Ang James 7-in-1 coffee mix ay may sangkap na Korean ginseng at agaricus mushroom, ganoderma at spirulina na nakakatulong para maging masigla at malakas ang pangangatawan. Nagpapatalas din ng memorya at nagpapaganda ng daloy ng dugo at mabisang antioxidant. Para lumakas ang inyong immune system, uminom ng James 7-in-1 coffee mix. Sa sarap at lasa at bango ng aroma, tiyak na magugustuhan nyo. Mag-Jim 7-in-1 coffee mix ka na. Ang kapeng kakaiba sa lahat, basta kape ang pag-uusapan. Siyempre, hanapin ang may tatak, Jims. Tandaan, mag-Jim 7-in-1 coffee mix ka na araw-araw. Also available, Jims 5-in-1, 5-in-1 sugar-free at kape na coffee mix El Maca. Mabibili sa lahat ng supermarket, groceries, convenience stores at drugstores nationwide. We are gathered here today. Kaya, kuha na. Alert number 4. You may now kiss the bride. Sal, pasok muna natin itong kuhan. Hisense Ultra HD TV. Itong itanong mo sa eksperto. You feel like you're there. Tapos balikan natin si Nancy Medabilio, tapos balikan natin yung kay Drilon. Tawagan niyo si Drilon. Hindi pwede sabihin niya naghihiring-hiring siya.
Bukas na naman, makalawa, ngangak-ngak, sabihin na unfair. Lemon Oyashi. Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the right beer buzz. Ay po, parang ano na, pinatubo. Yung? Ayun sir, mataas na yung ano San nila. Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. Hindi, nakikita ko, umiinom, tumutungga ng alak, yung nakikita ko. Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement. Ako si Sean Gutierrez. Yeah, sige lang. Nakikita ko naman dito. Blood sugar ko, nakakahilang pakiramdam. Oo nga, sobrang dilim na talaga. Proper diet. Akala ko, yun na yun. Tamang capsule, Sobrang dilim na. Ay, oo nga. pakiramdam at Oo. control Ay, na naku, ang yun na nga. sugar ko. Kaya mga kapatid, pag Ashitaba, Sumabog na. hanapin ang the original Triple H brand, awarded as the most trusted consumers brand by the 37 people. Wag lang umulang, kundi magiging lahar yan. Ashitaba, be healthy, stay happy, live longer. 10 pesos lang per capsule ang SRP. Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Mabibili sa Mercury Drug at sa lahat ng butika nationwide. Pili na! Ang Live. Ay, bayan, dire-diretso tayo. Ay, teka muna. Ha, may mainit-init na balita. Nasa alert level 4 na po ang Mount Mayon. Naroon po ang aming correspondent, si Nancy Medjavillo. Mula po sa Albay. Nancy, come in. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas, ngayon lang itinaas ng CBOX ang alert level 4 sa Bulkang Mayon matapos naging sunod-sunod yung lava fountaining na naganap simula pasado alas 12 kanina, yung pinakamataas mga alas 12:40 lampas na umabot yung ash column ng mga 10 kilometro ang taas mula sa summit ng bulkan. Ayon kay Ginoong Paul Alanis ng CBOX na ating nakapanayam, medyo marami lang nakapila. Well, yung naging sunod-sunod na aktibidad ngayon ng bulkan ang siyang naging dahilan ng pagtataas sa alert level 4 sa bulkang Mayon. Ibig sabihin ay within hours or days magaganap yung hazardous or eksplosibo or mapanganib na pagputok ng bulkan because ang pag-irap naman ng bulkan ay hanggang alert level 5. So sa ngayon nakabandera na yung alert level 4 kung saan yung dati na 7 kilometers yung buffer dito sa danger zone ng bulkan. Ngayon, in-extend na ito ng CBOX ng hanggang 8 kilometers yung buffer. So, madadagdagan yung bilang ng mga evacuees ng mga tao na pwedeng ilikas sa paligid ng bulkang Mayon. So, yan po mga kaibigan ng alert level 4 na sumaya-maya, makukuha natin yung countermeasure ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kung ano pang mga lugar sa Albay ang maidadagdag doon sa dati na ipinalikas sa loob ng 5 bayan at 2 lungsod. So ang kasunod dito agad ay lungsod ng Legazpi na magdadagdag ng magkakaroon ulit ng evacuation yung dating pinaka-decamp. Yung mga binagsakan ng abo ay tuloy-tuloy ito sa southern portion ng Albay. Itong mga bayan simula Kamalig hanggang 3rd District na ang report na ating nakuha ay umabot na ng Pulangi o maaring lagpas pa ng Pulangi na maaring umabot pa sa lalawigan ng Camarines Sur. Yan po mga kaibigan mula sa Albay, Nancy Medjavillo, Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Nancy Medjavillo. Ay, ba, ito po ang update natin ha. Nagre-ring lang daw yung telepono ni Senador Frank Drilon. Pati yung sa kanyang tanggapan, ring lang ng ring. Kung kayo ho'y nakikinig, mas mabuti pa kung payuhan ninyo si Senador Drilon o kayo po staff dyan sa kanyang opisina dyan sa Office of Senator Drilon na sabihan ho yung mama kung siya po ngayon ay nandyan sa floor na tumatawag ho kami para sagutin dahil inaakusahan ho siya ni Janet Lim na tumanggap po ng 5 milyon parang campaign fund. Dapat naman kung talagang itong si Senator Drilon, kung meron pa itong delikadesa, sana hindi na siya humingi. Ang problema, humingi siya. Hindi naman siya binigyan lang,
humingi siya, lumapit siya kay Janet Napoles at binigyan naman. Ang masaklap pa, o sabihin na natin hindi bawal, o sabihin na natin tumanggap ka dyan, sana naman idineklara mo sa COMELEC. May testigo raw at mapapatunayan po yan ni Janet Lim Napoles na binigyan niya si Senador Drilon. Ay mamaya bayan, abangan po ninyo sa PTV News, yung mga litrato ho nila. I think may litrato yata ho sila nung araw na binigyan niya ng pera si Senator Drilon. Tingnan ko ho, napakadami ho kasi nung litrato na pinakita ng, ni Janet Napoles ho sa amin. Parang meron ho yata. Tingnan ko ho, ano ho. Pero sinasabi kasi ni Janet Napoles, sumama daw ang kanyang loob dahil pinagkakanulo siya ni Drilon. Mag-best friend naman daw sila. Sinasabi ron Drilon, hindi ko kilala yung babaeng yan. Nagpalitrato lang yung babaeng yan. Sabi niya, paano naman nagpapalitrato, Sir Erwin? Napakadami naming litrato. At Diyos ko po, kilala ko po yung misis niya, kilala ko yung mga anak niya. Sus, Panginoon ko. Kung nagpalitrato, dapat hindi kilala ni Janet Lim Napoles yung pangalan ng pamilya. Yun ho yun Senador Drilon! Parang awa mo na, sagutin mo ho yung tawag namin. Kasi kung hindi mo sasagutin, baka Diyos ko po naman ikay masisira ho dito. At hindi ho maganda pakinggan at masama ho talaga. Tignan. Nagaling po dito kay Miss Janet Napoles. Alam niyo naman ho yung kaperahan ho ni Janet kung saan galing. Yan nga iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. At pagkatapos itatanggi ninyo, ay sasabihin niyo wala kayong alam. At pagkatapos magpapanggap kayo ng malinis kayo. At pag nagsalita kayo, akala kung sino kayong Poncio Pilato. Kung ako sa inyo, tatahimik na lang ho ako, di ho ba? Hindi yung kung ano-anong kabulastugan na animoy Sus Maria Josep. Napakalinis. Jesus, Diyos ko po. Mamaya bayan, ang tabayanan po ninyo sa PTV News, ang buong, ang kabuuan po ng interview namin kay Janet Napoles. At marami pa ho siyang nababanggit. At marami din ho siyang nabanggit ho sa amin. Hindi lang po si Drilon. Marami pa ho. Abangan ho ninyo sa mga susunod ho na araw. Anyway, bayan, dire-diretso ho tayo. At ito muna. Sandali, bago ho tayo mag-break, meron ho tayong public service portion ho ngayong hapon. Ito po isang ika nga bagbag damdamin na sulat, engineer. Dear Sir Erwin, nag-email po ako para humingi ng tulong sa inyo. Retired public school teacher po ako. I am now 73 years old at nag-iisa na lang sa bahay dahil ang 3 kong anak ay dyan sa Maynila. Ako na lang po at yaya ako ang nakatira dito sa aming bahay sa Taytay, Rizal. Pumanaw na rin kasi mister ko 5 years ago. Namimiss ko po mga anak ko, sir, at nahihiya naman akong iobliga sila na dalawin ako lagi. Hindi po nakakalimot magpadala ng pera ang mga anak ko buwan-buwan, sir. Pero hindi po pera ang mahalaga, sir, dahil may pensyon naman ako. Sila po ang gusto kong makita. Simula po kasi mamatay ang father nila, bihira ko na sila makita. 4 na Christmas at New Year nang nagdaan, hindi kami magkasama o magkasalo. Dati po ay dito sila nagpapasko at nag-New Year. Sir, napakalungkot po ng buhay ko. Ganito pala pag tumanda ka na. Kinakalimutan ka na lang ng mga anak mo. Minsan nga, sir, dinadasal ko na lang sa aking asawa na kunin na lang niya ako para muli na lang kaming magkasama. Sincerely, very lonely nanay. Nay, sandali lang po, relax lang. Kuha mo na, ibaba niyo muna yung tawag niyo sa mister niyo. Ano po, delikado ho yan. Baka marinig ho kayo mamaya ni mister. Pasyalan ho kayo. Sandali lang, Nay. Sandali lang. Easy lang, easy. Baka yung mga anak nyo kailang. Bigay nyo nga yung address ng mga anak nyo, mga lintik na anak nyo. Tawagan ko ngayon. Ibigay nyo sa email ko. Akong tatawag sa mga balahuran yung anak. Sabi ko, hoy Pedro, hoy Juan, hoy Gaga. Puntahan nyo nanay nyo at gusto na tuloy sumama sa tatay ninyo. Sandali lang, Nay. Ibaba nyo muna yung tawag ninyo kay mister nyo at kasi sigurado ko baka pasya lang kayo mamayang gabi, bukas makalawa hindi na kayo magising. Sandali lang, Nay, ha. Oras natin 1:48 siya lamang ko kayo bayan. Waiting forever for
Postifade, try new Pond's White Beauty Detox Cream for oily skin with vitamin B3+. With regular use, it fades dark pimple marks up to 3 times faster versus Brand X. A rosy white glow. Results Ni, picture ko. for just 11 pesos. Narito na ang environmental friendly na pintura para Ay, oo nga. Rainbow Colors Paint. Ang lead-free na pintura kakampi ng kalikasan, kaibigan ng kalusugan. Gawing makulay ang buhay habang nagpipintura ng bahay. Tunay na kulay ilabas na. Rainbow Colors Paint mabibili sa mga suking paint center at hardware stores nationwide. Ang Ilan? 7-in-1 Okay. coffee may sangkap na Korean ginseng at agaricus mushroom, ganoderma at spirulina na nakakatulong para maging masigla at malakas ang pangangatawan. Nagpapatalas din ng memorya at nagpapaganda ng daloy ng dugo at mabisang antioxidant. Para lumakas ang inyong immune system, uminom ng Gin 7-in-1 Coffee Mix. Sa sarap at lasa at bango ng aroma, tip na magkakasawa nyo. Ha? 7-in-1 Coffee Mix ka na. Ang kape kakaiba sa lahat. Basta kape ang pag-uusapan. Siyempre, hanapin ang may tatak, Jim's. Tandaan na Jim's 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Also available, Jim's 5-in-1, 5-in-1 Easy. Kape Clara Coffee Mix, El Maca. Mabibili sa lahat ng supermarket, groceries, convenience stores at drugstores nationwide. Erwin Tulfo. Ay, salang mga ilitrato na yan. Alright, dire-diretso muna tayo, bayan. Sandali lang, meron lang kasi pinakita itong mga staff ko, ha. Ng litrato po ni Senador Drilon, ha. Alam ko kung saan yan. Yan ay doon sa sikat na restaurant. Yan sa restaurant yan, doon sa letter S sa Makati. Oo, hotel and restaurant. Diyan din sila nagkita, diyan inabot ni Janet Napoles yung kwarta na 5 milyon kay Senador. Ba't di ka pa nakikita din eh? Ha? Oo. Yan yun, kung nakikita na yun, lumabas na ba? Ay, hindi pa ba? Medyo matagal pala. Ay, hindi pa pala nila nakikita eh. Sus, Mario Josep. Well, anyway, makikita niyo po yung mga larawan ho na yan, ha? Eh sabi ko nga kasi, kaya ho siguro kay tinatanggi ni Senador Juan, wala kayong ebidensya. Sabi niya, marami ho kaming ebidensya, magkaibigan ho talagang pamilya namin at pamilya nila. Eh hindi niya ho pwedeng itanggi. Oy, nasaan na? Wala pa rin? Nandiyan na. Litrato ko ito nakita ko. At saka litrato ng mga nakatawa, nakangiti, kulay blue. At mga puso. Sus Mariset. Anyway, bayan, dire-diretso ho tayo. Nasaan na? Ayun, ayan pala. Na-delay lang. Ayan na, ang Tutmax, Nix, ayan na, ha? Yan, sa restaurant yan. The same restaurant na kung saan binigay ni Janet Napoles yung 5 milyon. Diyan sila pa nakikita, lagi sila nakikita dyan sa restaurant na yan. Siguro napakadami, yung restaurant na yan, yung hotel na yan, mapapakita nila yung mga CCTV. Kung magkakaroon lang ng investigasyon, makikita. Ayan, yung nakadilaw po, si Janet Napoles. Si Frank Drillo yung nakangiti pa, papalakpak pa. Misis naman yung sa gitna. Sabi sa Sogo daw yun. Saan? Sa Sogo? Hindi naman, easy. Ito. Anyway, bayan, dire-diretso tayo. Naku, alam tayong oras, 1:51. Nasa linya na ng telepono si Dr. Babes Arcela. Dr. Babes, good afternoon. Hi, Sir Erwin. Good afternoon. Yes, ma'am. Okay. Meron tayong sulat na naman dito, ma'am. Oo. Mula sa kay Very Lonely Nanay, ma'am. Alright? Dear Sir Erwin, nag-email po ako para humingi ng tulong sa inyo. Retired public school teacher po ako. I am now 73 years old. Nag-iisa na lang sa bahay dahil ang 3 kong anak ay dyan sa Maynila. Ako na lang po at yaya ko nakatira dito sa aming bahay sa Taytay, Rizal. Pumanaw na rin kasi mister ko 5 years ago. Namimiss ko po ang anak ko, sir, at nahihiya naman akong iobliga sila na dalawin ako lagi. Hindi po nakakalimot magpadala ng pera mga anak ko buwan-buwan, sir. Pero hindi po pera ang mahalaga, sir, dahil may pensyon naman po ako. Sila po ang gusto kong makita. Simula po mamatay ang father nila, bihira na kasi nila akong makita. 4 na Christmas at New Year na nagdaan, hindi kami magkasama o magkasalo. Dati po dito sila nagpapasko at nag-New Year. Sir, napakalungkot ng buhay ko. Ganito pala pag tumanda ka na, kinakalimutan ka na lang ng mga anak mo.
Minsan sir, dinadasal ko na lang na sa aking asawa na kunin na lang niya ako para muli na lang kaming magkasama. Sincerely, very lonely nanay. Ma'am, ay sabi ko nga kay very lonely nanay, kung nakikinig siya, stop muna yung pagtawag-tawag sa mister niya kasi baka pagtawag siya ng tawag na kunin siya, baka hindi na siya magising bukas. Ano po, Dr. Babes? Sir Erwin, malungkot na talaga, lalo na pag may edad ka at wala yung mga anak ko. Para sa akin, alam mo, you can also make a way, like, at hingi ka ng assistance na samahan kang pumunta sa doktor. Hindi lang si Yaya ang kasama mo. Pwede naman mag-express ka ng anak, pwede kang naman tayo, magsimba tayo, or magkita tayo kada linggo kasi alam ko naman. O pwede siyang sumali doon sa iyo may sayo-sayo. Ano yung uso ngayon? Zumba. Si nanay. Problema lang, doktora, baka ma-riyuma naman si nanay pagkasusumba. May zumba naman na slow steps. So, what to do? How? Ay, namimiss yung anak niya, doktora. Kailangan di bang sabihin na, anak, basilan niyo naman ako. Bakit hindi? Kasi... Actually, doktora, maalala ko ito, tatapatin ko kayo. Nangyari na rin sa amin sa 10 kami magkakapatid. Ito yung nanay ko ay 90 anyos na. Bigla nagsabi, anak, 10 kayo. Alaman lang ni isa sa inyo, linggo-linggo mag-assign. Si Ramon sa unang linggo, pangalawa yung isa, nasa abroad kasi yung 3. 7 naman kayo dito. Pwede siguro mag-relieve every Sunday. 1, 2, Erwin, ikaw katapusan ng buwan. Ginawa ho namin na doktora para madalaw namin yung nanay namin. Ngayon, hindi na nalulungkot. Oo, kailangan sabihin din ang kanyang nararamdaman sa mga anak niya. Kasi malay mo, sobrang busy din sila. Pero depende din yan kasi sa anak minsan. So, kausapin ni nanay na lang diretso na, anak, nalulungkot ako. Nalulungkot ako. Pwede ba naman na pupunta kayo sa akin? At saka, isa pa, kailangan maging busy din kasi si Mami is a public teacher, di ba? So, alam niya na pwede naman siyang pumunta sa mga church activities naman. Ayun, mga church. Huwag kasi may kilala ako na in-advise niya nanay niya na magipagchismisan sa kapitbahay. Hindi naman maganda yun. Wag naman. Hindi. Ayun. Pwede naman siya magbasa. Tama. Pwedeng gawin. Alright, Dr. Babes Sena. Ma'am, thank you ulit sa advice. Thank you po, thank you. Anyway, bayan, abangan nyo po mamaya ha. Sa PTV News, yung kabuuan po ng aking interview kay Janet Napoles, yung kanyang mga salaysay ha. Laban dito kay Senador Frank Drilon. Abangan po buka mamaya, alas 6 ng gabi po yan. Dito lamang sa PTV News. Thank God, God is so good all the time. Ako po Sir Erwin Tulfo, kita-kits po tayo bukas. Kami po nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon. Bayan!